Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Miyerkules na naman po, midweek service na naman po natin. Sa mga tunay na Kristiyano, pinananadikan po natin lagi ang makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Nawa kapatid, excited ka nang marinig ang panawagan ng ating Panginoon. At umasa ka, hindi tayo mabibigo sa panawagan ng ating Panginoon. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. At ang mga salita niya, iiwan niya sa atin upang maging lakas natin laban sa atake ng kaaway. Sa panahon po kasi natin kinalalagyan, kung mararamdaman po natin at nakikita po natin talaga nga namang doble kayod ang pagkilos ng kaaway ngayon. Kaya nga sa mga tunay na mananampalataya, hayag sa atin ang pagkilos ng kaaway. Kaya naman, ang tanging weapon natin dito ay ang salita ng Panginoon. Kaya nga lagi tayong nananabik na makinig ng mabuting balita at ang salita ng Diyos ang nagrerema sa buhay natin, sa puso natin, naitatanim ito at may pamumuhay po natin. So mga kapatid, may bagong panawagan na naman po ang ating Panginoon sa mga oras na ito at mahahayag muli ang kanyang mga salita. Ang layunin nito, mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Now, excited ka nang makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kung naalala po ninyo, nung ako'y nag-share sa inyo nung nakatang midweek service, magpapatuloy ba ako o mananatili na lang? Kung napakaraming problema o marami ng mga limitasyon na pinagdadaanan sa buhay natin, isang katanungan ito na minsan pumapasok sa isipan natin. So ano-ano ang mga kailangan nating gawin para tayo ay magkaroon ng paglagong espiritual? Number 1 po, kailangan ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kailangan magrema yan sa puso mo. Dapat number 1 yan sa puso mo. Kumusta ang araw ng pagsamba sa'yo? Baka mamaya nag-i-struggle ka pa. Hindi ka lalago kung hindi ka bababad sa salita ng Diyos. Makikita ang kaibahan ng isang hindi mananampalataya sa tunay na mananampalataya sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagliliwanag sa buhay na mayroon tayo. Alam niyo po, pag nasa atin ang salita ng Panginoon, nadidiscern natin ang mga pakana ng kaaway. Nalalaman natin, advance tayo, alam na natin kung paano ang mga desisyon na haharapin natin sa mga biglaang atake ng kaaway. Pangalawa po mga kapatid, kailangan ang paggabay ng pastor. Inilagay ng Diyos ang mga pastor sa bawat iglesia kung saan tayo naroon. Pinili ng Diyos upang pangalagaan ang kanyang mga tupa. Ang layunin nila para mapatibay ang katawan ni Kristo. So ikaw at ako, bahagi po para sa katawan ni Kristo na gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang mga Kristiyano na malapit sa pastor, sila talaga yung nakikitaan natin ang paglago ng kanilang pananampalataya. Pero yung mga tumutugis sa mga pastor, sila yung hindi maganda ang kinasasapitan ng kanilang buhay. Pangatlo po mga kapatid, kailangan po ang pagtitiis sa mga pagsubok. Mga kapatid, kung may mga pagsubok man tayong pinagdadaanan ngayon, manatili tayong tumawag sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag natin siyang baliwalain, huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayanan. Diyos ang dapat lagi nating lapitan, manalangin tayo sapagkat ang Diyos naman talaga natin laging handang saklolo sa panahon na ating pinagdadaanan. Huwag nawa tayo magdidesisyon na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Magdurusa po tayo, talaga nga naman marami pa ang madaramay. Naalala natin yung kwento ni Jonah, no? Nung lumiko siya, marami pa ang muntik ng madamay dahil sa kanyang hindi pagsunod sa ating Diyos. Hallelujah! Nagdesisyon siyang wag sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Anong nangyari? Muntikan ng lumubog ang kanyang bangkang sinasakyan. Minsan ganun po sa buhay natin. Maraming madadamay kung hindi tayo susunod sa plano ng ating Diyos, sa desisyon ng ating Diyos. So mga kapatid, tandaan po natin, tinawag tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos para lumago. Hindi po para manatili, na para bang sinasabi natin Kristiyano tayo, pero hindi na tayo nagpapatuloy. Tunay pong napagpala po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, paglaban sa atake ng kaaway. So paano ba natin lalabanan ang pag-atake ng kaaway? Hallelujah! So yan po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Samahan nawa tayo ng banal na Espiritu ng ating Diyos upang patuloy nating matanggap ang kanyang panawagan. Sige po mga kapatid, kung may mga Biblia po kayo, buksan po ninyo sa 1 Peter chapter 5, verse 7 to 11. Hallelujah! Ito po ang sinasabi, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masitsila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong mga pananampalataya sa Diyos.
Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanyang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo mapagpala. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa mga salita po na aming nabasa sa gabing ito, Panginoon. Ang dalangin po namin, Ama, maitanim sa aming mga puso ang mensaheng ito at magdulot po sa amin ang paglago ng aming pananampalataya. Ang dalangin ko po, Ama, sa aking mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan, abutin nawa sila ng inyong mga salita at dalangin ko, Panginoon, na magdulot ito sa kanila ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, Ama, nakikita niyo po, Panginoon. Mga pagsubok, Lord, na nariyan, Lord God, alam naming higit na makapangyarihan ka sa anumang mga pagsubok. Ang dalangin ko po, Ama, gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at mahayag ka lagi, Panginoon, at mapapurihan ka at ikaw lamang, Panginoon, ang aming masamba. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Isang panawagan na naman po sa atin, mga kapatid. Kung mapapansin po natin, yung binasa po natin kanina, sulat po ito ni Apostol Peter. At ang panawagan niya dito ay panawagan niya sa lahat ng mga kamanggagawa o leader ng iglesia sa panahong kanilang kinalalagyan. Ang kanyang panawagan dito na ipaalala sa lahat ng mga nangangaral o mga leader ng iglesia sa kanilang kinalalagyan na palakasin ang kanilang loob. Sabi nga ni Apostol Peter, sabi niya dito sa unang verse niya, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang ating Panginoong Hesukristo ang patuloy pong nagmamalasakit sa panahon po na ating kinalalagyan. Ang sulat na ito para patatagin ang kalooban ng lahat ng mga leader o lahat ng mga manggagawa sa panahon na kanilang kinalalagyan. At ito din po ang bilin ni Apostol Peter para sa lahat ng mga nangangaral sa panahon na yun. Sabi niya sa verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. So, maging ang mga lingkod ng Diyos sa panahon na iyon, talaga nga namang ang kaaway mula noon hanggang ngayon ay umaatake po. At si Apostol Peter, nagbigay po siya ng babala na ang liyong ito na umaatungal ay naghahanap lamang ng pagkakataon upang umatake sa panahon na kanilang kinalalagyan. Pero sabi niya doon sa verse 9, huwag kayong matatakot sa kanya. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyong hindi lamang kayo na nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So mga kapatid, ang dyablo po ang ating kalaban sa panahon po na ating kinalalagyan. Sa panahon ni Apostol Peter, yun din po ang atake ng kaaway sa kanila. Ang diablong pong ito parang liyong umaatungan, naghahanap ng pagkakataon para siya umatake. So mga kapatid, alam naman po natin ang kwento ng diablong ito. Siya po yung nagrebelde sa langit, inihulog dito sa lupa, at ngayon yung dahilan, dahil nalalapit na po ang panahon niya, malapit na po siyang husgahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano-ano ang mga pamamaraan ng kaaway sa pag-atake sa ating buhay? Ito yung unang-una, umaatake siya sa pamamagitan ng pananakot. Pananakot, madalas ito ang ginagawa ng kaaway sa atin. Minsan sa buhay po natin, bigla na lamang tayo nagkakaroon ng takot. Bigla na lang siyang umaatake, at minsan, kahit Kristiyano tayo, nabibigla na lamang tayo. Hindi natin alam minsan, nagdidesisyon tayo minsan sa sarili nating kakayanan. Kaya nga minsan, sumasablay tayo. So ang madalas na ginagamit sa pananakot ng kaaway, yung kayamanan na meron tayo. Natatakot tayong mawala ang kayamanan sa buhay natin, mawalan ng trabaho o posisyon sa trabaho. Minsan ayaw na ayaw natin, lalo na sa mga kumpanya. Takot tayong mawala ang posisyon na ating kinalalagyan. Kaya naman todo kayod tayo. Kahit yung araw sa Panginoon, hindi na natin na ipagkakatiwala sa Panginoon dahil nga sa takot natin na mawala yung posisyon na meron tayo. Sumunod dito yung kamatayan. Maraming mga tao takot talagang mamatay. Pagdating kasi sa usapang kamatayan, iba na yan.
Pero sa mga tunay na Kristiyano, graduation po ang kamatayan. Pero maraming mga tao, pagdating sa kamatayan, minsan nga ayaw nilang pag-usapan ng kamatayan. Pero alam naman natin, lahat tayo mamamatay. Isa po yan sa pananakot ng kaaway. Yung katandaan. Di ba? Marami sa mga matatanda ngayon na para bang pagdating ng panahon, ayaw nilang tumanda. Bakit? Kasi nga sa kakabila ng kanilang kahinaan, iisipin nila na paano na kaya ako? Ang hirap mag-isa, lalo na sa panahon na para bang hindi mo na kaya, may mga limitasyon ka nang hindi magagawa. Yan ang madalas na kinatatakutan ng mga tao. So yung karamdaman, minsan natatakot na tayong maglingkod. Natatakot na tayong humakbang sa ating pananampalataya dahil ang nagiging dahilan natin, yung karamdaman natin. Di ba mga kapatid? Tatanungin mo nga sana nung malakas pa ako, nakapaglingkod na ako sa Panginoon. Hindi po dapat naging hadlang ang ating mga karamdaman para maluwalhati ang ating Diyos na makapangyarihan. Tinatakot po tayo ng kaaway na baka kung ano ang mangyari sa atin. Minsan sa isang relasyon, minsan sa sobrang pag-ibig natin sa ating asawa, minsan natatakot na tayo na baka mawala siya, iiwan na ako pagdating ng panahon. Kaya naman grabe tayo kung magmahal sa ating mga karelasyon o asawa. Para tumibay ang relasyon, dapat ang sentro nito si Kristo. Hallelujah. Yung kabiguan o aksidente, minsan dyan tayo natatakot. Takot tayong mabigo dahil ang gusto natin lagi tayong nasa top. Gusto natin lagi tayong tinitignan na para bang tayo'y nasa magandang kalagayan. Yan ang madalas din pong kinatatakutan, lalo na po ngayon. Madalas na po nating naririnig ang iba't ibang mga lindol sa iba't ibang mga bansa, yung tinatawag nating the big one. Maraming mga tao ang naghahanda dyan. Pero mas maganda siguro paghandaan natin yung kalagayan natin, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kumusta tayo? Kumusta ang relasyon ng bawat tao, bawat Pilipino o bawat Kristiyano sa ating Panginoong Hesukristo? Ito isang panawagan, kung naaalala po ninyo mga kapatid, yung isinil ko sa inyo na nakaraang midweek service, kumbaga continuation lamang po ito dahil ang atake nga ng kaaway nagpapatuloy po sa panahon po ng ating kinalalagyan. Kung hindi natin makikita, sigurado masusurprise tayo sa kanyang atake. Balikan po natin kanina yung ating scripture reading na nabasa natin kanina, no? 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi ni Apostol Peter, sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Yan na lang ang magagawa ng kaaway ngayon. Dadaalin niya na lamang sa pag-aatungal. Kaya nga ang ginagawa niya nga lang ngayon, manakot sa mga mananampalataya. Wala na siyang kapangyarihan. Ang pananakot niya, yung karamdaman natin. Ang pananakot niya, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pero tandaan mo, kung alam mo ang salita ng Diyos, yung diablong yan, matagal na pong talunan yan. Panghawakan po natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para magtagumpay ka. Ikaw at ako, yung katagumpayan ni Kristo ay naipamahana na po sa atin. Wala na pong magagawa ang kaaway na yan. Nananakot na lang po siya mga kapatid. So, ang takot ay pamamaraan ng diablo upang hindi natin matayuan ang ating pananampalataya. Dapat tayo lumalago sa ating pananampalataya. Yun yung panawagan ng nakarang midweek service. Dapat lumalago ang mga tunay na mananampalataya. Huwag kang manatiling parang sanggol sa pananampalataya. Dapat nga tagapagturo na dahil lahat naman ng mga tinawag o mga Kristiyano, tinawag ng Diyos yan para maging leader. Tinawag ng Diyos yan para maging asin at ilaw ng sandibutan. Huwag kang maniniwala na magmananatili ka na lamang sa kinalalagyan mo. At ganito na lang ako, dito na lang ako sa comfort zone ko. Kailangan lumalago ka. Kailangan gumagabay ka sa mga taong naroon pa sa kadiliman. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapanggap. Ang kaaway kayang-kaya niyang magpanggap eh. Kaya niya rin magpanggap ng anghel ng liwanag. Sa panahon po na ating kinalalagyan ngayon, yung mga fake po, nagmumukha na rin pong original. Diba? Halos kung titignan mo, same din. Ganun na rin po sa panahon nating kinalalagyan. Marami na rin po kasi ngayon, may daladalang Biblia, pero ang pangangaral, taliwas sa kalooban ng Panginoon. Ang ipinangangaral, sila ang mapaglingkuran, hindi ang Diyos ang napapaglingkuran. At ayan ang katangian ni Satan. Nagpapanggap din po siya. Minsan dumarating siya sa isang pamilya, sa isang napakagandang kalagayan o sitwasyon minsan. Darating siya na ang akala mo, ang ganda-ganda ng anyo, yung para ililigaw ka, ilalayo ka sa kalooban ng ating Panginoon. Minsan darating niya sa araw ng pagsamba. Maganda naman ang paanyaya minsan. Pero tandaan mo ito, kapag gawain na ng Diyos ang nakatalaga dyan, huwag kang papayag. Ipaglaban mo ng puspusan. Dahil ang araw ng pagsamba ay araw na para sa Diyos yan. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, hindi ito dapat pagtakhan
sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Hallelujah. Yan, alam na po natin yan. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Hindi niya kayang gayahin ang salita ng Diyos. Maaaring nagbibigay lang siya ng question mark sa mga pangako ng Panginoon, pero hindi niya kayang tularan o gampanan ang pangako ng ating Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, manindigan ka sa katotohanan, wag kang papayag na maagaw ng kaaway. Dahil sa isang pagkakamali mo lamang, susunod-sunodin ka ng kaaway na yan. Sa unang tingin mo, parang okay lang naman ito. Sa unang tingin mo lang yan, pero tandaan mo ito, sa mga tunay na Kristiyano na nakababad sa salita ng Diyos, hinding madadaya ng kaaway. Dahil alam natin ang pakana ng kaaway. Nag-aanhok ang kaaway ng mga bagay na kaaya-aya sa ating paningin. Minsan ganyan yan. Yung tinitignan natin na para bang nakakaakit. Wala namang masama dito kung susubukan ko. Minsan ganun pa yung sinasabi natin. Yung pangatlo po mga kapatid, sa pamamagitan ng pagpasok. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng dyablo. Pag alam mo ng mali, huwag mong gagawin yan. Pag alam mo ng sinabi sa salita ng Diyos yan, huwag mong papasukin yan, lalo na yung maling relasyon. Kapatid, paalala po ito sa mga katatayan. Kapag mali yung hinahakbangan mo, huwag mong papasukin yan. Aatakihin ka ng kaaway. Alam mo ng kasalanan yan, bakit mo pa itinungtong yung paa mo? Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng dyablo, siguradong susunod-sunurin ka niyan. Paalala ni Apostol Pablo sa Ephesian Church po, huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ng dyablo dahil napakatuso niya. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi din ni Apostol Pablo, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Hallelujah. Ang ganda ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. Nariyan ang mga salita para labanan ng diablong yan. Kaya mga kapatid, nakakaramdam ka na ng takot. Nakakaramdam ka na ng pangamba. Nakakaramdam ka na kung ano-ano man makakapasok ang kaaway dahil yung pamamaraan mo na, hindi mo na ginamit ang pamamaraan ng Diyos. So mga kapatid, dapat nating alalahanin ang ating memory verse sa gabing ito. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Walang magagawa ang anumang atake ng kaaway sa buhay natin. Kaya nating labanan ng dyablo kung tayo po ay naroon. Nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi niya tayo kayang itumba. Hindi niya tayo kayang bigyan ng anumang mga suliranin sa buhay dahil higit na makapangyarihan ang ating Diyos, ang siyang nangako sa atin na nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo tumindig sa kanyang mga pangako. So mga kapatid, paano ba umaatake ang kaaway? Tingnan po natin ito mga kapatid. Unang-unang atake niya, nagbibigay siya ng mga kabalisahan sa buhay natin. Kumusta po tayo ngayon mga kapatid, mga Kristiyano? Nasa kanilang mga tahanan na nakikinig ngayon. Ikaw ba'y nababalisan na ngayon sa mga naririnig nating mga balita? Grabe yung iba't ibang mga lindol sa iba't ibang mga bansa, giyera. At ang mga balita pa ngayon, kakaiba ang mga balita ngayon. Talaga nga naman si Satan, talagang nagpipiesta siya ngayon. Talaga nga naman maraming mga tao ngayon, talagang alipin ng kabalisahan. Nag-aalala sila, marami silang mga problema. Marami silang hinaharap na mga problema ngayon. Dahil si Satan talaga nga namang double time din po siyang kumakayod. Ang tinatrabaho niya ngayon ay ang mga Kristiyano. Yan yung madalas na atake niya sa atin na paulit-ulit lamang hanggat hindi natin nakikita ang pamamaraan ng kaaway na ito, sigurado malulungkot tayo. Paano natin malalabanan ito? Ang sabi ni Apostol Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Siya yung Diyos na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Ano ang dahilan? Para sa iyo, para sa akin. Hindi niya tatapusin ang laban kung hindi ganun kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba, nade-depress ang tao dahil nagsimula kang isipin na akala mo wala ng pag-asa. Akala mo siguradong wala na akong patutunguhan ng buhay ko. Kaya mas uunahin ko pa na wakasan ko na lang ang buhay ko. Nakalulungkot po mga kapatid. Yan po ang madalas na atake ng kaaway. Kaya nga ang ganda ng bilin ni Apostol Peter para sa kanyang mga kasama na nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6,
Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Hindi magkukulang ang salita ng Diyos para paalalahanan tayo, para patatagin tayo sa ating pananampalataya. Ang problema lang minsan, hindi natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos. Ang mga ngaral, walang sawa na naghahayag ng mabuting balita, laging nagmamalasakit para paalalahanan tayo. Hindi po dapat tayo nababalisa sa pang-araw-araw ng ating pangangailangan. Dahil ang Diyos, tapat siya sa lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong patakot kay Satan. Dahil kapag ang takot ni Satan in-entertain natin sa puso natin, siguradong hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Madalas na problema ng mga tao ay kung ano ang kanilang kakainin sa araw-araw ng bukas. Dahil nga, makalaman, ang nais niyan, makalaman din. Di ba? Yan ang nais ng tao. Problema natin, paggising natin ng umaga, ano na naman ang ating kakainin? Bayarin na naman ng mga daming mga pakana ng kaaway na gumugulo sa ating isipan. Pero mga kapatid, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Napakaganda nga ng paalala ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsalita siya dito tungkol sa ating mga pangangailangan. Matthew chapter 6 verse 25. Kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kapatid, sabi ko nga, sa bawat paggising mo sa umaga mo, isang pag-asa yan na dapat magpasalamat sa Diyos. Ano man ang meron ka ngayon, laging magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos hindi magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Pastor, nasasabi mo lang yan. May mga tao naman nagsasabi kapag sinishare natin ng ganito, dahil hindi ikaw ang wala sa sitwasyon. Dahil ang ganda ng sitwasyon mo, kami makikita mo lang o alam mo lang. Mga kapatid, hindi po kami ang may sabi nito. Ang Diyos ang may sabi nito. Dapat nating panghawakan. Ang kabalisahan, pwedeng maiwasan kapag ang salita ng Diyos ang nananatili sa ating puso at isipan. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, maipagkakatiwala mo ang lahat. Hallelujah. Tandaan mo to, kapatid. Hanggat ang Diyos binigyan ka ng buhay at lakas, pwede kang pumanatag dahil nahahayag ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, huwag na huwag kang liliko sa kalooban ng ating Panginoon upang maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Huwag nating i-entertain ang pakana ng kaaway. Sigurado matatakot ka, malulungkot ka, madedepress ka. Yan ang layunin ng kaaway para hindi tayo lumago sa ating pananampalataya. Mga kapatid, paano ba umatake ang kaaway? Pangalawa po mga kapatid, nais niya na gumawa ka ng mga kasalanan. Yan ang gusto ng kaaway, yan ang atake ng kaaway sa atin. Kapag balisa ka na, ang desisyon mo, syempre, hindi na yan naaayon doon sa kalooban ng Panginoon. Dahil balisa ka, lito ka. Ganyan minsan umatake ang kaaway, bibiglain ka niya. Dahil ang nais niya, gumawa ka sa sarili mong kaparaanan. Hindi ka dadalhin ni Satan para sumamba sa tunay na Diyos. Dadalhin ka niya na para hindi ka sumamba sa Diyos, ilalayo ka niya sa napakagandang plano ng Diyos. Kaya nga yung kabalisanan, isang tirada niya sa iyo para tayo patuloy na gumawa ng kasalanan. Minsan sasabihin natin, nagsusugal na lang ako para naman maibsan yung lahat ng mga babayaran ko. Malay mo, makatsamba ako. Ang mga Kristiyano po, hindi po tsamba-tsamba ang buhay ng mga Kristiyano dahil mayroon tayong amang makapangyarihan sa lahat. Hindi po gawain ng Kristiyano na mag-isusugal niya ang kanyang buhay. Gawain po ng kaaway yan na inuudyok minsan sa atin. Minsan nga, nakakarinig tayo, mga Kristiyano, tataya daw sa loto. Na kapag nanalo daw, ibibigay doon nila sa Panginoon. Talaga nga na ba kaparaanan ba ng Diyos yun? Nakakatawa lang minsan. Pero kapatid, wag po nating i-entertain ang mali, ang liko. Ang layunin ng kaaway na pagpatuloy kang magkasala, sisirain niya ang buhay mo. Hindi ka niya tatantanan. Nais niya na gumawa ka ng mga kasalanan. Nais niya na pahirapan niya ang buhay mo. Hallelujah. Kilala si Satanas bilang manunukso. Yan ang gawain niya. Yan ang trabaho niya mula pa noon. Hindi nagbabago ang kaparaanan niya. Tandaan po natin ang ating Diyos kailanman hindi nanunukso, kapatid. Maliwanag po yan sa James chapter 12 verse 13. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah. Verse 13. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok.
Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso o hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ang Diyos wala po sa vocabulary na manukso. Si Satan po ang author niya. Siya po talaga ang manunukso. So kailangang mag-ingat ang bawat isa sa atin dahil ang kaaway ay expert sa panunukso. Ang kaaway, ayaw niyang magpatawad. Ang kaaway, api ka, kailangan mong gumante. Kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Pero kapag Diyos ang pinag-usapan, magpatawad ka. Ibigin mo kahit ang kaaway mo, mahalin mo kahit ang kaaway mo. Pero ang dyablo, paghihigante lagi ang gusto. Kapatid, kumusta ka? Ganyan pa rin ba laman ng puso mo? O nagpapatawad ka na ngayon? Dahil napakasarap magpatawad, dahil utos yan ng Diyos sa atin. Magpatawad tayo hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Dahil dyan nakilala ang mga Kristiyano. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Sabi dito, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hallelujah. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Hindi tayo nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Dahil ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa atin ang siyang kumikilos sa atin upang layuan ang takbo ng sanlibutan ito. Kung sakali mang nagkasala, humingi ng tawad sa ating Panginoon at ang ating Diyos na napakamahabagin, handa kanyang patawarin at bigyan ka lagi ng bagong simula. Ang gusto ni Satan, huwag kang humingi ng tawad. Magpatuloy ka sa pagkakasala. Pero ang Diyos, ang gusto niya, manumbalik kayo sa akin. Hallelujah. Kailangan makita natin yung halaga na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Isipin mong mabuti. Dahil sa kasalanan, si Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para palayain tayo sa kasalanan. Muli na naman ba natin ipapako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagpapatuloy natin sa paggawa ng kasalanan? Kung nasa iyong banal na Espiritu ng Diyos, hindi mo gagawin yan. Dahil ayaw po nating mapahiya si Kristo sa buhay natin. Romans chapter 8 verse 2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tandaan mo mga kapatid, pinalaya na tayo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ngayon po alipin na tayo ng katwiran ng ating Panginoon. Bakit manunumbalik ka pa? Bakit hahakbang ka muli sa kasalanan? Ang sarap-sarap sa presensya ng Panginoon. Panandalian lamang yan kapag nagbabad ka sa kasalanan. Panandali ang kasiyahan habang buhay na pagdurusa. So mga kapatid, paano ba umatake ang kaaway? Pangatlo po mga kapatid, ang kaaway po natin ay lagi nakamasid sa ating mga kahinaan. Si Satan umaatake po siya sa ating mga kahinaan. Hindi naman siya all-knowing Pero nakikita niya kung ano yung madalas mong binababadan. Nakikita niya kung ano yung mga kinikilos mo at ang mga ginagawa mo at madalas mong tinitignan. At ang gustong-gusto niya, babadan mo pa lalo na malayo sa kalooban ng Panginoon. Enjoy na enjoy ka sa mundo. Nai-enjoy mo yung mga pakana ng sanlibutan ito. Lalo ka pang dadagdagan yan ng kaaway. Kumusta po yung oras natin sa ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Kumusta po yung time na ibibigay ba natin yung para sa Panginoong Diyos o mas malaki ang oras natin sa panunood ng TV, sa paggamit ng mga gadget natin, sa ating mga karamdaman minsan, dyan papasok si Satan. Hindi mo na kaya, mahina ka na. Dito ka na lang sa bahay. Tingnan mo nga yan, nananakit na naman yung katawan mo. Huwag ka na sumamba, dito ka na lang muna. Diba? Sa mga kahinaan natin minsan, sa pisikal na kalagayan, minsan yan ang nagiging dahilan para hindi na tayo makahakbang, hindi na tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakahiya po kay Apostol Pablo. Pansinin po natin, ano sabi ni Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Sabi ni Apostol Pablo, mayroon siyang ipinapanalangin na matagal na talaga nga namang mayroon siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Sabi niya, verse 8, 3 beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, verse 9, ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Sabi ng Panginoon, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Hallelujah. Verse 10 po, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako
nagiging malakas. Hallelujah! Hallelujah! Yan si Apostol Pablo. Hindi naging dahilan sa kanya ang anumang nararamdaman ng kanyang katawan. Bagamat 3 beses niyang idinalangin, pero sinagot siya ng Panginoon. Ang biyaya ko sapat sa iyo. Sa tuwing mahina ka, ako ang nahahayag, ako ang nakikita, ako ang nakikitang malakas sa buhay mo. Sa ating mga Kristiyano, ganun po. Nahahayag ang Diyos sa ating kahinaan sa paghakbang natin sa pananampalataya. Si Kristo po ang nakikita sa buhay natin, hindi na ikaw ang nakikita ng mga kapwa Kristiyano. Kapag nakita mo yung sigasig mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na ikaw yun. Si Kristo na ang may dala ng buhay mo. Papuri na para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, naway hindi maging hadlang sa atin ang ating mga kahinaan upang hindi magamit ang ating buhay, upang maluwalhati ang Diyos. Hallelujah! Habang may buhay, habang may hininga, habang may malakas, may pamamaraan para maglingkod sa ating Diyos. Hallelujah! Dahil nga nariyan ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang nakikipaglaban para tapusin natin ang ating misyon sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakaka-encourage po ang mga kapatiran sa kabila ng kanilang karamdaman, pero andyan sila. Nakakasama natin sa mga fellowship, nakakasama natin sa pagsasamba sa Panginoon sa bawat gawain. Nakaka-encourage po. Nakikita namin, hindi nagiging limitasyon sa kanila ang kanilang mga edad. Sa kabila ng kanilang edad, Don Watts, andyan sila. Bakit naman yung ibang malalakas pa hindi makarating sa Don Watts prayer? Mga kapatid, napakasarap. Walang magagawa ang kaaway kung pinahahalagahan natin itong mga gawain ng Diyos. At nakikita mo, ngingitian mo na lamang ang mga pagsubok na darating sa buhay mo dahil alam mong kasama mo ang Diyos. May pagsubok ka ngayon, isipin mo to. Patotoo yan pagdating ng panahon kung gaano kadakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man ang karamdaman mo, kapatid, alalahanin mo, mula nung isinilang ka at umabot ka sa ganyang edad, yung katapatan ng Diyos na hindi nagbabago sa iyo. Maaring pagsubok lamang yan, katulad ni Job. Nung nakita ng Diyos kung gaano katatag, hallelujah, grabe ang biyaya ng Panginoon. Kaya Apostol Pablo, biyaya ng Diyos ang nagtawid sa kanya. Sa kanyang karamdaman, nakita niya napakalawak pala ng biyaya ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Di ba? Hindi sinabi ni Apostol Pablo dahil sa lakas ko, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Sa mga tunay na Kristiyano, hindi mo sasabihin ako ang magaling, si Kristo ang magaling sa buhay natin. Hindi tao ang magaling. Si Kristo ang magaling. Kung bakit mayroon nangangaral na salita ng Diyos, dahil yan kay Kristo, dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa lahat ng mga naghahayag ng mabuting balita. Magagawa natin ang mga imposible dahil sa lakas na kaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ang pagpapala ng Diyos ay nandyan lamang yan. Kailangan lang makita ang tunay na paghakbang sa kalooban ng ating Panginoon. Ikaw kapatid, kumusta? Marami ba tayong mga dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos? Ilang taong ka ng Kristiyano? Kumusta ka? Baka under attack ka ni Satan at hindi mo kayang labanan. At ang akala mo, takot na takot ka ba din? Alam mong talunan na yan. Bagamat humihina ang katawan na kalagayan, pero yung spiritual, nag-uumapaw ang kagalakan niya na magpatuloy, na maglingkod sa ating Panginoon. Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon, Isaiah chapter 41 verse 10. Anong sabi ng Panginoon? Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita at iingatan. Hallelujah. Kapag yan ba ang narinig mo, pangako ng Diyos, malulungkot ka pa rin, matatakot ka pa rin. Higit na makapangyarihan ang Espiritong ibinigay sa atin ng Panginoon. Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Kailangan lamang nating lumapit sa Kanya. Kailangan lang nating sumuko sa Kanya. Kailangan lang nating sabihin ang ating nararamdaman sa Kanya. Siya yung Diyos na mapagpala. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na arkitekto ng buhay mo, engineer ng buhay mo. Siya ang pinagmulan ng buhay mo. Bakit kung kani-kanino ka pumupunta, sa Diyos ka magtiwala? Hallelujah. Lahat naman tayo uuwi sa Kanya. Lahat naman tayo magsusulit sa Kanya. Yung hininga mo, yung lakas mo, yung kaluluwa mo, sa Diyos babalik yan. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Mga kapatid, isang napakagandang paalala nito. Sa akin pong pagtatapos dito sa Matthew chapter 6 verse 31 to 34,
Sabi ng Panginoon, ang Diyos ang may sabi nito, hindi ang tao. Sabi niya sa verse 31, kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Hallelujah. Verse 32, hindi ba ng mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Amen. Hallelujah. Verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Hallelujah. Hindi po tao ang may sabi niyan. Si Kristo po ang may sabi niyan. Siya yung Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para wag mo nang alalahanin ang araw ng bukas. Siya yung Diyos na nangako sa iyo. Ang kailangan lamang po daw natin, unahin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng buhay mo, sa lahat ng pagkatao mo. Diyos ang una sa buhay natin. Mapapanatag ka kapag Diyos ang una sa buhay natin. Hallelujah. Sikapin nating pagharian tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil walang magagawa ang kaaway kapag naroon tayo sa presensya ng ating Panginoon. Huwag kang lalabas, huwag kang lalayo. Ito ang presensya ng Panginoon, ang sarap dito. Yakap-yakap tayo ng ating amang nasa langit. Huwag kang magwawala, kapatid. Makakontento tayo kung ano ang merong pagpapala tayo. Sa lahat ng ating pangangailangan, God will provide. Kapag naroon tayo sa presensya ng ating Panginoon, pumanatag ka. May Diyos na makikipaglaban para sa atin. Anong magagawa ng takot sa presensya ng Diyos? Hallelujah. Anong magagawa ng kasalanan na gusto ng kaaway na gumawa tayo ng kasalanan kung nasa presensya ka ng Diyos? Hallelujah. Yung mga kahinaan mo na kinatatakutan mo, anong magagawa kung naroon ka sa presensya ng Diyos? Kapatid, ang gusto kong sabihin sa iyo sa pagtatapos na ito, bumabad tayo sa salita ng Diyos. Yan ang kailangan ng bawat Kristiyano sa panahon na ating kinalalagyan. Sa mga oras na meron tayo, dapat ang Diyos ang laging napaparangalan. Sa bawat desisyon na gagawin mo, Diyos ang dapat napaparangalan. Sa buhay ng isang Kristiyano, dapat una ang Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Matatanggal ang takot, matatanggal ang kabalisahan, matatanggal ang paggawa ng kasalanan dahil ang presensya ng Diyos ang kasama natin at ang Siya ang pumupuno sa lahat ng ating mga kakulangan. So mga kapatid, naway na pagpala na naman po tayo sa isang napakagandang panawagan ng Diyos. Kaya pagsumikapan natin na tayo ay pagharian lagi ng ating amang nasa langit. Siya ang lumikha sa iyo, Siya ang gumawa sa iyo, Siya ang bahala sa iyo, at Siya ang mag-iingat sa iyo, kapatid. Pumanatag ka dahil may Kristo. Pwede kang ipaglaban sa mundong ito. Dahil si Kristo namuhay bilang tao at naranasan niya ang lahat ng ating paghihirap. At Siya lamang po makakatulong sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. So mga kapatid, naway na pagpala po tayo sa isang napakagandang mensahe na naman ng ating Panginoon. Sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa. At patuloy po nating ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first! Marami nang natalo, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahagin ang lahat na ika'y kasama ko. Sa araw na to, May panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas sa harapin ang bukas. Kauntihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Ahapang bato